Tunay na darating tayo sa point na napapagod tayo sa pagtatrabaho. May mga araw na parang gusto nating tumakas kahit sandali at mag-enjoy. Marami sa atin na kapag exhausted na sa trabaho nila ay nagbabakasyon. Sino nga ba ang ayaw ng isang bakasyon na wala kang iisipin kundi ang mag-enjoy at panandali ang kalimutan ang realidad? Ngunit magagawa mo pa nga bang mag-enjoy sa isang bakasyon kung isang kaluluwang hindi matahimik ang inyong makakasama? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat ng mga nakikinig sa kwentong ito. Itago mo na lamang ako sa pangalang Amira. 29 years old na ako at nagwo-work bilang isang freelance virtual assistant. Kahit paano ay natutugunan naman ng trabaho ang pangangailangan ko at nakakatulong din ako sa family ko. Siguro marami ang makaka-relate sa akin kapag sinabi ko na dumating ako sa point na nabe-burn out na ako sa pagtatrabaho. Yung mahal mo naman ang trabaho mo pero naghahalo na ang iyong pagod at stress na parang gusto mo munang huminga kahit na sandali. Hindi mayaman ang pamilya ko, Papa Dudut. Kailangan kong tumulong financially kapag kinakailangan bukod pa sa perang ibinibigay ko sa mama ko every month. Hindi naman po mabigat sa loob ko ang pagtulong ko sa family ko kasi masaya kong ginagawa yon. Masaya ako kapag natitreat ko ang mga kapatid ko. Masarap sa pakiramdam kapag nagpapasalamat ang mama ko at papa ko sa akin kapag nakapagbibigay ako sa kanila. Hindi naman ako pinipilit ng pamilya ko na tumulong pero may mga pagkakataon na nai-stress ako kapag humihingi sila tapos ay hindi ako nakapagbibigay. Masakit po yun para sa akin. Mabuti na lang din at meron akong mga kaibigan na palagi nandyan kapag kailangan kong huminga. Every Saturday night ay lumalabas kami at nagpupunta kami sa isang bar na sukin na kami. Umiinom po kami ng kaunti, kwentuhan, labasan ng mga problema. May boyfriend din ako ng time na yon, Papa Dudut. 2 years na kami at akala ko dati ay kami na ang magkakasama forever. Nafe-feel ko kasi na matino siya yung klase ng lalaki na good boy. Never kong inisip na lolokohin niya ako. Well, mabait naman talaga siya. Kasi nang magloko siya ay siya mismo ang umamin sa akin. Hindi na raw kaya ng konsensya niya ang panlulokong ginagawa niya sa akin. May nakilala pala siyang girl nang minsan siyang magbakasyon. Nagkapalitan sila ng Facebook account at doon na nagsimula ang panloloko niya, Papa Dudut. Gusto ko pa sana siyang bigyan ng another chance pero nakipag-break siya sa akin. Siguro mas mahal na niya yung bagong girl na nakilala niya. Pinakawalan ko na lamang siya kasi ayoko namang magstay pa siya sa relationship namin na ako na lamang ang may gusto. Masakit sa akin ang nangyaring yon, Papa Dudut. Naging takbuhan ko ang mga kaibigan ko. Sa kanila ko iniyak ang lahat ng sakit na pinagdadaanan ko. Ayoko kasing ipakita sa family ko na mahina ako. Kilala kasi nila ako bilang strong woman. Yung kapag may problema ay hindi umiiyak. Lahat ay kinakaya. Ganon ang tingin nila sa akin, Papa Dudut. Hindi pa doon natapos ang pagdagok ng buhay sa akin. Ilang weeks lang after ng pakikipag-break sa akin ng boyfriend ko ay namatay naman ng lola ko sa side ni mama. Close ako sa lola ko na yon kasi noong nag-abroad si mama ay siya ang nag-alaga sa amin. Kaya pala ilang araw bago siya nawala ay panay ang tawag niya sa akin, Papa Dudut. Pinapauwi niya ako sa province namin para makita niya ako. Hindi naman ako magkaroon ng time na makauwi dahil sa trabaho ko. Iniisip ko kasi na walang maayos na internet connection sa province ng lola ko at hindi ko pwedeng dalhin doon ang trabaho ko. Kung alam ko lang sana na mawawala na siya ay umuwi na sana ako. Pero ganun nga yata talaga ang buhay.
Hindi natin alam kung kailan mawawala sa atin ang isang tao kaya habang nandyan pa sila ay sulitin na natin ang mga araw na nakakasama pa natin sila. Nakakalungkot na umuwi ako sa probinsya ni Lola na wala na ang lola ko. Mas lalo tuloy akong nalugmok sa kalungkutan ng time na yon. Nagsabay yung pagkawala ni Lola at break up namin ng ex ko. Pagkatapos ng libing ni Lola ay umalis na ako at bumalik na sa bahay namin. Nagpaiwan muna sina mama roon kaya mag-isa lamang ako sa bahay. Kailangan ko rin kasing mag-work pero parang maling desisyon na mag-isa ako sa bahay kasi mas lalo akong nalungkot. Papadudot medyo tanga rin ako ng time na yon kasi panay ang stalk ko sa ex ko. Mas lalo tuloy akong nasasaktan kasi nakikita ko ang pictures nila ng bago niyang girlfriend. At ang saya-saya nila. Ang ginawa ko ay tinawagan ko ang mga kaibigan ko na sina Paula at Rowena para damayan ako. Papadudod sa bahay na lamang kami nag-inom para makaiyak ako ng bongga. Nakakahiya kasi na umatungal ako ng iyak sa bar, at least sa bahay ay masasabi ko ang lahat ng gusto kong sabihin nang hindi nahihiya. Sa gitna ng pag-uusap naming tatlo ay isang suggestion ang naisip ni Rowena. Gusto nyo ba na magbakasyon tayong tatlo? Sa El Nido tayo, maganda ron. Para makahinga tayong lahat lalo na itong si Amira. Parang kaunti na lang ay maghahabol na ito ng saksak eh. Ang pabirong wika ni Rowena. Ayaw ko doon. Doon nakilala ng ex ko yung babae niya eh. Turan ko. May isang lugar na sinabi si Paula na maganda ang beach at nag-agree kami sa suggestion niya. Naisip ko na kailangan ko na talaga ng bakasyon para makahinga kahit na sandali. Wala namang problema sa trabaho naming tatlo dahil pare-parehas kami ng work. Pwede naming dalhin kahit saan ang trabaho namin basta may laptop at internet connection kami. Bumili na kami ng plane ticket at nagbook na ng hotel. Nagpaalam na rin ako kina mama na magbabakasyon muna ako dahil sa kailangan ko talaga yon. Naintindihan ako ni mama at pinayagan naman niya ako. Kahit papaano ay medyo excited ako sa bakasyon namin na yon ng mga kaibigan ko, Papa Dudut. Ang tagal kasi ng pandemic at matagal din kaming hindi nakapunta sa malayo nina Paula at Rowena. Ang plano namin ay 1 week kaming magbabakasyon para masulit talaga namin yung lugar na pupuntahan namin. Sakto pa na pare-parehas kaming mahilig sa dagat kaya alam ko na makakapag-enjoy talaga kami at kahit sandali ay makakalimot kami sa problema. Hindi lang naman ako ang may problema sa buhay, meron din sina Paula at Rowena. Ang pagkakaparehas lang namin ay yung sobrang exhausted na kami sa aming trabaho. Pagdating ng araw na aalis na kami ay sobrang excited kaming tatlo. Pagsakay ko ng eroplano ay iniwanan ko muna ang mga bagay na dahilan kung bakit ako malungkot. Sinabi ko sa sarili ko na wala akong gagawin sa 1 week na bakasyon namin kundi ang maging masaya. Dahil for sure after ng vacation na yon ay balik na ako sa reality. Balik na ako sa pagharap ng mga bagay na magpapalungkot sa akin. Kaya I promise to myself na mag-i-enjoy lamang ako. Siguro iisipin ng ibang listeners na ang insensitive ko. Kasi kakamatay lang ng lola ko tapos ay magbabakasyon kaagad ako. Para kasi sa akin ay yun ang way ko para makahinga ng sandali at makatakas sa bigat ng nararamdaman ko ng time na yon. Pagdating naming tatlo sa aming destination ay nagpahinga muna kami sa aming hotel room. Tanghali nang dumating kami doon, Papa Dudut. Pagkagising namin ay gabi na at pare-parehas kaming gutom. Sa restaurant ng hotel na muna kami kumain kasi wala na kaming time para maghanap ng ibang makakainan. Pagkatapos po ng dinner ay naglakad-lakad muna kami sa beach. Naghanap kami ng bar na pwede naming tambayan at pag-inuman. Hindi kami nahirapan sa paghahanap dahil may isang area kaming napuntahan na halos magkakadikit lamang ang bar. Isang bar na may tumutugtog na acoustic band ang napili namin para chill lang.
Hindi rin kami masyadong nagpakalasing kasi balak naming itry ang mga water activities the next day. Maaga rin kaming umalis after naming makaubos ng isang bucket ng beer. Natulog na kaming magkakaibigan pagkarating namin sa aming hotel room. The next day, gaya ng plano namin ay sinubukan namin ang mga water activities sa lugar na yon. Kahit sandali nakalimutan ko na malungkot. Para bang wala akong problemang dinadala pero nang matapos na kami at kumakain na kami ng merienda ay doon bumuhos lahat ng lungkot na nararamdaman ko, Papa Dudut. Kahit pala anong gawin kong effort na makalimot ay hindi ko pa rin matatakasan ng reality. Nang moment na yon ay mas naisip ko ang lola ko. Yung mga araw na buhay pa siya. At halos araw-araw siyang tumatawag sa akin at naglalambing. Nadalawin ko naman siya at napansin ni Paula at Rowena na tahimik ako at naiyak na. Oh, usapan natin walang iiyak dito. May I remind you lang, Amira, ha? Paalala ni Rowena sa akin. Kaya nga, baka nagkakalimutan tayo, ha? We're here para makatakas sa mga problema natin sa buhay. Segunda pa ni Paula. I know hindi ko lang maiwasang isipin si Lola. Hindi ko kasi maalis sa sarili ko ang magsisi. May chance pa sana akong makasama siya nung buhay pa siya pero hindi ko ginawa. Binaliwala ko siya. Sambit ko habang naluluha. Amira, wag mo nang i-blame ang sarili mo. Alam namin na gusto mo makasama ang lola mo pero hindi mo naman alam na mawawala na siya. Saka hindi matutuwa ang lola mo sa heaven kung sinisisi mo ang sarili mo. Ang turan pa ni Paula. Para sa akin ang hirap na hindi ko sisihin ang sarili ko, Papa Dudut. Siguro nga'y mawawala na si Lola at wala na akong magagawa sa bagay na yon. Ang hindi ko lang matanggap ay yung pagkakataon pa na makasama ko sana siya pero mas pinili ko pa rin ang pagtatrabaho. Yon ang nagpapabigat talaga sa akin na hirap akong alisin sa aking sarili. After naming kumain ay nagpahinga muna kami sa hotel room namin. Sina Paula at Rowena naman ay naglakad-lakad muna at mukhang hindi man lang sila napagod sa mga water activities na ginawa namin. Sa sobrang pagod ko ay mabilis akong nakatulog. Simula nang mawala si Lola ay palagi kong ipinagdarasal na magpakita siya sa akin kahit nasa panaginip dahil gusto ko siyang makausap. At sa araw na yon ay natupad ang dasal ko na yon, Papa Dudut. Nagpakita si Lola sa panaginip ko. Sa panaginip ko ay naroon kami ni Lola sa bahay niya sa probinsya. Suot niya yung paborito niyang blouse na binili ko sa kanya. Puti ang kulay na bulaklakin, yun ang palagi niyang isinusuot kapag nagsisimba siya tuwing linggo. Nakangiti si Lola sa akin at maliwanag sa mukha niya. Wala siyang sinasabi sa akin. Niyakap niya lamang ako ng mahigpit. Nang magising ako mula sa panaginip kong yon ay iyak ako ng iyak. Pero magaan ang pakiramdam ko na hindi ko maintindihan. Siguro nga ay tama sina Paula at Rowena. Kahit kasi walang sinabi si Lola, sa panaginip ko ay parang pinaparamdam niya sa akin na huwag kong sisihin ng sarili ko at naiintindihan niya ako. Pagdating ni na Paula at Rowena sa kwarto namin ay tinanong nila ako kung umiiyak ba ako kasi namumugto ang mga mata ko. Ikinuwento ko sa kanila ang panaginip ko at sinabi ni Rowena na nasa magandang lugar na ang lola ko kaya eto nakangiti sa panaginip ko. Ang sabi naman ni Paula ay sign na rin yon na tigilan ko na ang paninisi sa sarili ko. Kasi baka kapag hindi ako tumigil ay hindi na sa panaginip magpakita sa akin si Lola. Baka raw sa totoong buhay na. Kung mangyari man na magpakita ang lola ko sa akin ay hindi naman ako matatakot. Matutuwa pa nga ako, Papa Dudut. Hindi rin naman kasi ako matatakoting tao lalo na at mahal ko sa buhay ang magpapakita sa akin. Baka nga yakapin ko pa si Lola kapag nagpakita siya sa akin. Ganon ko siya kamis na kahit multo siya ay susubukan ko pa ring yakapin siya. Nang gabing yon ay nagkasundo kaming tatlo na huwag na munang mag-party. Hindi pa rin kasi ako nakaka-recover sa mga ginawa namin sa maghapon.
Habang nagdi-dinner kami ay ramdam na ramdam ko pa rin ang pagod at pananakit sa katawan ko. Gusto sana nina Paula at Rowena na rumampa ng gabing yon. Pero hindi raw sila rarampa nang wala ako. Kaya hindi na rin sila tumuloy. Maaga kaming natulog ng gabing yon, maganda rin kasi yung hotel na nakuha namin dahil tahimik at talagang nakakapagpahinga kami ng maayos. Kinabukasan ay nag-decide kami na magkanya-kanya muna ng lakad para magkaroon kami ng time para sa sarili namin. Hindi ko alam kung saan nagpunta sina Paula at Rowena. Ako ay naghanap ng tahimik na coffee shop at may nakita ako na nakaharap sa beach at doon ako tumambay. Dinala ko ang laptop ko para makapagtrabaho ako. May dala naman akong pocket wifi kaya hindi ko problema ang internet connection. Saka okay naman ang signal sa lugar na yon. Kahit pa paano ay nakapagtrabaho ako at sobrang nakaka-relax pala ang magtrabaho kapag gano'n ang environment mo. Yung nakakarinig ka ng mahinang pag-alo ng dagat. Halos hindi ko na napansin ang ingay ng mga tao sa paligid ko. Bandang hapon ay bumalik na ako sa hotel room namin. Nandun sina Paula at Rowena. Kanina pa raw nila akong hinihintay. Nang i-check ko ang phone ko ay puro chat nilang dalawa at tinatanong kung nasaan ako. Sorry, nag-work kasi ako ang sabi ko at ipinakita ko sa kanila ang dala kong laptop. Bakasyon tapos nagwo-work? Iba ka talaga, Amira, natatawang wika ni Paula. Ganon talaga, malaki-laki ang gastos natin sa bakasyon na ito kaya kailangan kong bawiin. Bakit nyo nga pala ako hinahanap? Akala ko ba kanya-kanya muna tayo ng lakad ngayong araw? Tanong ko sa kanilang dalawa. May nakilala kasi si Rowena na boys, inaaya tayo na mag-bar mamayang gabi. Hindi ka pwedeng hindi sumama, Amira. Oo, nagmo-move on ka pero wala namang mali na lumandi ka kasi single ka na. Turan pa ni Paula. Sino ba yang may sabi na hindi ako sasama? Syempre go ako dyan. Wika ko. Ang sabi ni Rowena ay malayo sa hotel kung saan kami nakastay yung bar na pupuntahan namin. Kaya kailangan naming mag-commute papunta doon. Pero sabi raw ng mga lalaking nakilala niya ay masaya sa bar na yon. Buhay na buhay daw ang nightlife. Sakto kasi hinahanap ng katawang ko ang ganong klase ng bar dahil puro acoustic bar ang pinupuntahan namin. Simula nang magpunta kami sa lugar na yon, Papa Dudut. Mas gusto ko yung masayang environment ng bar. Yung buhay na buhay para talagang makalimot ako ng sandali sa lungkot at mga dinadala ko. Saka malay ko ba kung may makilala akong lalaki sa bar na yon. Open naman ako para makipag-date ulit. Ayaw ko na magmukmok. Yung ex ko nga may jowa na agad, hindi ba? Ang sabi ni Rowena ay dapat maging extra beautiful kami sa gabing yon. Hindi lang daw kami rarampa kundi aaura din. Natulog muna ako ng sandali para meron akong energy sa bar na pupuntahan namin. Napahaba ang tulog ko kaya ginising na ako ni Paula at ang sabi niya ay mag-ready na raw kami. At dahil nga sa inaantok pa ako ay sila muna ang pinauna kong maligo habang nagkakape ako. Nang mahimasmasan ako ay saka ako kumilos. Inihanda ko na ang susuotin ko bago ako naligo. Pagkatapos kong maligo ay nag-ayos na sina Rowena at Paula. 9 p.m. kami umalis ng hotel. Tinawagan ni Rowena yung isa sa 3 lalaki na nakilala niya at sinabi ng mga ito na nasa ibaba na sila. May sundo pala kami at hindi ko alam. Isang kotse ang sumundo sa amin, nagsiksikan kami ni Paula sa likuran kasama yung 2 lalaki. Si Rowena ang nasa unahan at yung isang lalaki ang driver habang nasa biyahe kami papunta sa bar ay hindi na agad naging maganda ang pakiramdam ko sa mga kasama naming lalaki. Desente naman silang tingnan at mukhang mga kaedad lang din namin. Pero yung isang lalaki na katabi ko ay panay ang hawak sa legs ko. Medyo maikli kasi ang suot ko ng time na yon kasi sa bar kami pupunta. At first, iniisip ko na baka hindi niya sinasadya na mapunta yung kamay niya sa hita ko. Baka napapahawak lamang siya kasi may mga daan na bako-bako.
Pero nang maayos na ang daan at talagang nakahawak na siya sa legs ko at may paghimas pa ay naalarma na ako. Nahiya na lamang ako mag-iskandalo dahil mapapahiya si Rowena. Mabuti na lamang at nakarating na kami sa bar. Mas gusto ko sana na huwag na kaming sumama sa table sa tatlong lalaki na yon, pero wala na akong nagawa. Hindi na ako nakapagsalita noon. Madaling araw na lasing na kaming lahat at nagsasayaw na kami kasama yung tatlong lalaki. Nagulat na lamang kami ni Rowena nang biglang sinampal ni Paula yung isang lalaki na kasama namin. Umiiyak si Paula nang umalis sa dance floor at sinundan namin siya ni Rowena na magpunta siya sa restroom. Iyak nang iyak si Paula. Yun pala ay binastos siya ng isa sa mga lalaking kasama namin. Hinawakan siya sa dibdib at bigla na lamang hinalikan sa labi. Doon na ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa kanila ang panghihipo ng isang lalaki na kasama namin habang nasa sasakyan kami. Sorry, hindi ko naman alam na manyakis palang mga yun eh. Okay naman sila nung nakausap ko sila nung una, ang sabi pa ni Rowena. Ano ka ba, Rowena? Wala kang kasalanan, talagang manyak lang ang tatlong yun. Saka hindi porket ganito ang suot natin at sumama tayo sa kanila ay may karapatan na silang bastusin tayo, no? Sambit ko. Natakot pa kaming lumabas ng restroom kasi baka inaabangan kami noong tatlong lalaki sa labas. Nagtagal pa kami roon bago kami nagkaroon ng lakas ng loob na lumabas at mabuti na lamang ay wala na sila sa mismong bar. Nag-aya na akong umuwi sa hotel namin dahil nawala na ako ng ganang mag-party after ng incident na yon, Papa Dudut. Luckily, kahit nasa labas ng bar ay wala yung tatlong lalaki. Akala kasi namin ay aabangan nila kami roon. Wala na yung kotse nila kaya ibig sabihin ay umalis na rin sila. Siguro natakot sila at inakala nila na magsusumbong kami sa pulis o sa mga bouncer na nasa bar. Wala bang taxi o sasakyan na pwedeng i-book dito? Inis na tanong ni Paula dahil kanina pa kaming nag-aabang ay walang sasakyan na dumadaan. Mukhang wala eh. Maglakad na lang kaya tayo, turan pa ni Rowena. Nang ganong kalayo tapos nakahils tayong lahat, hindi makapaniwalang turan pa ni Paula. Buwisit kasing mga lalaki yun. Mga manyak na nga, iniwan pa tayo. Hindi man lang tayo inihatid pabalik. Gigil na wika pa ni Rowena. Ay nako, kahit mag-offer pa sila na ihatid tayo sa hotel, hindi na ako sasakay sa kotse na ba ngayon, no? Todiiling na sabi pa ni Paula. Tahimik lamang ako nakikinig sa dalawa. Sa nangyari ay nabawasan ang kalasingan naming tatlo, Papa Dudut. Patingin-tingin ako sa magkabilang side ng kalsada at nagdarasal na sana'y may dumaan na sasakyan na pwedeng maghatid sa amin sa hotel. Hinayaan ko lamang na magtalo sina Rowena at Paula dahil ganun talaga sila. Mahilig silang magtalo sa mga bagay-bagay tapos sa huli ay magkakasundo ulit. Habang abala sa pagtatalo ang dalawa kong kasama, ay meron akong nakitang paparating na tricycle. Itinuro ko yon kina Paula at Rowena at kahit sila ay tuwang-tuwa. Ako na ang pumara sa tricycle at huminto naman yon sa harapan namin. Sinabi ko na baka pwede niya kaming ihatid. Nang sabihin ko ang pangalan ng hotel na pinag-i-stayan namin ay napansin ko na parang nag-isip pa yung tricycle driver kung papayag ba siyang ihatid kami. Pwede ko po kayong ihatid pero doble po ang bayad ang sabi ng tricycle driver. Bakit naman kuya, grabe ka naman? Inis na sabi pa ni Rowena. Gabi na po kasi ma'am, saka malayo po yun. Ang totoo nga po ay wala nang nagbabiyahe doon sa ganitong oras gawa ng daan. Sagot pa ng driver. Inisip ko na dahilan na tinutukoy ng tricycle driver ay ang baku-bakong daan papunta sa aming hotel. Nakipagtalo pa si Rowena sa driver pero pinigilan ko na siya. Sinabi ko na ako na ang bahalang magbayad basta ihatid na lamang kami sa hotel. Gustong gusto ko na kasi ang makauwi sa hotel at makapagpahinga. Hindi na pagkalasing ang nararamdaman ko kundi antok na. Pakaramdam ko ay makakatulog na ako sa kalsada ng time na yon. Wala na rin kasi kaming makitang malapit na pwede naming pagpalipasan ng dilim. Nagtry kami maghanap pero wala sa area na yon kaya no choice talaga kami kundi ang bumalik sa hotel. Finally ay pumayag na yung tricycle driver na ihatid kami. Sina Paula at Rowena ang pinaupo ko sa loob habang ako ay nasa likod ng driver. Habang umaandar
ang tricycle ay hindi ko alam kung bakit bigla akong kinabahan. Yung feeling na parang may masamang mangyayari. Kaya sinabihan ko yung driver na magdahan-dahan sa pagpapatakbo. Nang makarating na kami sa daanan na madilim at walang kabahayan ay mas lalo akong kinabahan, Papa Dudut. Sa unahan na ako nakatingin dahil feeling ko kapag tumingin ako sa gilid ay may makikita akong kung ano. Nagtatayuan din ang balahibo ko sa braso ko na parang may yumayakap sa akin na hindi ko nakikita. Sinisilip ko rin sa loob ang mga kaibigan ko. Nakasandal na ang ulo ni Paula sa balikat ni Rowena. Sa aming tatlo si Paula kasi ang mahina sa alak. Mabilis siyang malasing at maraming beses lang nakakatulog siya kapag nagiinom kami sa bar. Nagtaka ako nang biglang huminto sa gilid ng tricycle. Akala ko ay may sira pero nang tanungin ko ang driver ay sinabi niyang wala. Naging paranoid na ako ng time na yon. Wala akong alam sa lugar na yon. Hindi ko kilala yung driver at naisip ko na baka nanakawan niya kami o kaya ay may gagawin siyang hindi maganda sa aming tatlo. Inihanda ko na nga ang sarili ko sa pakikipaglaban. Kuya, bakit nga tayo huminto? Anong problema? Tanong ko. Hanggang dito na lang po tayo, ma'am. Hindi ko na kayo kayang ihatid. Sagot pa ng driver. Marami ka pa namang gas, kuya. Bakit nga po? Tanong ko. Medyo naiirita na ako ng time na yon, Papa Dudut. Ayoko pong dumaan dyan. Itinuro ng driver ang mas madilim na daan sa unahan namin. Nakiusap na kami sa driver na ihatid kami hanggang sa hotel at sinabi ko na kahit dagdagan ko pa ang bayad namin sa pamasahe pero ayaw na niya talaga. Maglakad na lang daw kami at mag-iingat. Wala na kaming nagawa kundi ang buwaba ng tricycle, Papa Dudut. Nagbayad na ako pero hindi ko na dinoble dahil hindi naman niya kami inihatid sa mismong hotel. Inis kong sinabi sa driver na sana ay sinabi niya kaagad na hanggang doon lang niya kami ihahatid para naghanap na lamang sana kami ng iba. Ang masaklap ay walang signal ng data sa pinagbabaan sa amin. Hindi kami makatawag o makapag-message man lang sa hotel para sana sunduin kami. Nakakatakot din sa pinagbabaan sa amin. Bukod sa madilim ay walang bahay sa paligid at naaawa na rin ako kina Paula at Rowena dahil alam kong kagaya ko ay antok at pagod na sila. Tapos ay kailangan pa naming maglakad. Sabi ni Rowena, natatandaan niya na medyo malapit na kami sa hotel kaya maglakad na lamang kami. Nandun na kami sa bako-bakong daanan. Ang naisip din ni Rowena ay baka kaya hindi na kami inihatid ng tricycle driver ay dahil sa daan. Inumpisahan na naming tatlo ang paglalakad. Nagkwentuhan na lamang kami habang naglalakad para hindi kami makaramdam ng takot. Talaga kasing nakakatakot yung daan na yon, Papa Dudut. Tapos ang gamit lang naming ilaw ay yung flash ng cellphone namin. Sa isip ko ay nagdarasal ako na sana ay walang masamang mangyari sa aming magkakaibigan at sana ay ligtas kaming makabalik sa hotel kung saan kami nakastay. Siguro yung mga 5 minutes na kaming naglalakad, medyo nawawala na ako ng pag-asa na may dadaanan sa sasakyan. Umaasa kasi ako na may makikita pa kaming sasakyan kahit na private car. Talagang haharangin ko yon at makikisakay kami. Grabe naman yung tricycle driver na yun, walang puso. Hindi man lang tayo inihatid sa hotel. Hindi ba niya naisip na mga babae tayo? Ang naiinis na wika ni Rowena. Baka akala niya lalaki ka. Mukha ka kasing lalaki. Biro pa ni Paula sabay tawa. Gusto mo maging lalaki talaga ako at bigwasan ko yung mukha mo? Ganting biro pa ni Rowena. Ay, mapanakit naman pala si ate. Tumatawang sabi pa ni Paula. Hinayaan ko lamang silang dalawa sa pagbibiruan, Papa Dudut. Naka-alert mode ako kaya tahimik lamang ako. Ewan ko ba ang paranoid ko ng time na yon, panayang lingon ko sa paligid lalo na sa likuran namin. Pakaramdam ko kasi merong sumusunod sa amin pero kapag tumitingin naman ako sa likod ay wala akong nakikita. May naririnig kasi ako naglalakad sa likod namin. Hindi ko na rin kasi alam kung totoo ba ang naririnig ko o epekto lamang yon ng alak na nasa sistema ko. Hindi ko na sinabi kina Paula at Rowena ang napapansin ko. Kasi baka matakot sila kagaya ko, Papa Dudut. Mas okay na ako na lamang ang matakot. Saka iniisip ko na nasa utak ko lang yung naririnig ko. Kasi dahil sa pagiging paranoid ko ng sandaling yon.
Tuloy lamang kami sa paglalakad kahit na hindi namin alam kung hanggang kailan ba kami maglalakad. 2:00 na noon ang madaling araw hanggang sa makarinig kami ng ugong ng tricycle sa may likuran namin. Tuwang-tuwa kaming tatlo at tumigil muna kami at totoo nga na may paparating na tricycle. Kinawayan namin kaagad yon pero habang papalapit ay nakita namin na may babaeng nakasuot ng puti na damit sa loob. Nilagpasan kami ng tricycle at nanghina ako. May sakay kaya siguro hindi nag-stop? Ang sabi ko. Kahit na, isa lang naman yung sakay niya 3 lang tayo. Kasya naman tayo. Reklamo pa ni Paula. Wala na kaming nagawa kundi sundan ang tingin yung tricycle. Pero natuwa ulit kami nang huminto sa hindi kalayuan yung tricycle at nakita naming buwaba yung babaeng sakay niya. Naglakad yung babae papunta sa gilid hanggang sa hindi na namin siya nakita pa dahil madilim na yung pinuntahan niya. Binusenahan kami ng driver ng tricycle at naisip namin na pinapupunta niya kami sa kinakaroonan niya. Tumakbo na kaming 3 at wala na kaming pakialam kahit naka-heels kami ng moment na yon, Papa Dudut. Naku, hulog ka ng langit, Manong. Kanina pa kami naglalakad. Turan pa ni Rowena. Saan ba kayo pupunta, ma'am? Delikadong maglakad dito ng ganitong oras, ang sabi ng driver. Ako ang nagsabi sa driver kung saan kami papunta at pumayag siya na ihatid kami. Sa likod ulit ng driver ako pumwesto at sina Rowena at Paula ay sa loob. Habang umaandar kami, nagpasalamat po ako sa driver hanggang sa naalala ko yung babae na sakay niya. Kuya, may mga bahayan ba dun sa hinintuan nyo kanina? Tanong ko. Medyo malakas ang pagsasalita ko para magkarinigan kaming dalawa. Wala po, ma'am, bakit nyo po na itanong? Turan pa ng driver. Paanong wala po? Hindi ba meron kayong ibinabang babae doon? Nakita pa nga namin. Akala nga namin ay hindi kayo hihinto kasi may sakay kayo, ang sabi ko. Ma'am, huwag kayong nagbibiro ng ganyan. Wala po kong sakay kanina. Sa malayo ako tumigil kasi kinakatakutan ang kinakatayuan ninyo. May nagpapakita kasing babae doon. Sabi pinagsamantalahan at pinatay sa lugar na yon. Sagot pa ng driver. Kuya, ikaw ang wag magbiro. May nakita talaga kaming nakaputi na babae. Pilit ko. Sinabi ng driver sa akin na hindi talaga siya nagbibiro. Nabanggit ko rin na may isang tricycle driver na ibinaba kami dahil ayaw kaming ihatid. Naiintindihan daw ng driver yung tricycle driver na gumawa sa amin noon. Matatapang daw na mga tricycle driver ang nagbiyahe sa ganong oras sa daanan na yon dahil sa kwento ng kababalaghan. Marami na raw nagpatunay na may babaeng nagpapakita doon, Papa Dudut. At isa na raw kami sa magpapatunay dahil nakita namin yung babae. Kung hindi nga lang daw nagpapasundo yung anak niya ay hindi siya babiyahe ng ganong oras. Mabuti raw at nasaktuhan namin siya. Feeling ko ay binuhusan ako ng isang timbang tubig na may kasamang yelo. Nagtaasan lahat ng buhok sa buong katawan ko, Papa Dudut. Sa tono ng pagsasalita ng driver na kausap ko ay mukhang hindi naman siya nagbibiro. Doon ko na rin naintindihan kung bakit hindi na kami inihatid ng unang tricycle na nasakyan namin dahil sa sinasabi nilang nagpapakitang babae. Siguro din yung nararamdaman kong sumusunod sa amin na yung babae na yon, Papa Dudut. Salamat sa Diyos dahil ligtas kaming nakarating sa hotel. Dinagdagan ko yung bayad namin sa driver at wala na akong pakialam kahit na napamahal kami sa pamasahe. Ang importante walang masamang nangyari sa aming magkakaibigan. Dahil sa nasa hotel na kami at alam kong safe na kami ay ikinuwento ko kina Paula at Rowena yung napag-usapan namin ng driver na naghatid sa amin sa hotel. Kahit sila'y natakot at kinilabutan lalo na noong malaman nila na kaluluwa yung babaeng nakita namin na nakasakay sa tricycle. May ilang araw pa kami sa lugar na yon at ang ginawa namin ay nag-enjoy na lamang kami para kahit papaano ay mawala sa isipan namin yung nangyari ng gabing yon, Papa Dudut. Pero kapag mag-isa ako o wala akong iniisip ay pilit na pumapasok sa utak ko yung nangyari. Ang hirap niyang kalimutan lalo na yon ang unang beses na nakakita ako ng multo.
Kaya pala parang hindi ko masyadong nakita yung mukha ng babae ay dahil sa hindi na siya buhay. Isang gabi nagpaiwan ako sa hotel room namin. Nagaya kasing lumabas sina Paula at Rowena. Magbabar sila. Doon na lang sila malapit na bar para kahit gabihin sila ay okay lang. Pwede silang maglakad na lang. May trabaho akong kailangan tapusin hindi ako pwede pagtatanggi ko. Hindi na lang kami tutuloy, ang sabi pa ni Paula. Tumuloy na kayo. Alam ko na bar na kayo kasi alis na tayo sa Makalawa. Hayaan nyo bukas ng gabi sasama na ako sa inyo kasi last night na natin dito, ang sabi ko. At dahil nga sa pamimilit ko sa kanila ay tumuloy na sila. Nang mag-isa na ako sa hotel room ay inayos ko na ang laptop ko sa table na naroon. Mas nakapagtrabaho ko ng maayos kapag tahimik at madilim kaya pinatay ko ang ilaw. Okay na ako sa ilaw mula sa screen ng laptop ko saka may backlight naman yung keyboard na gamit ko kaya makakapag-work pa rin ako. Habang nakatutok ako sa laptop ay narinig ko na may pintong bumukas. Akala ko ay bumalik sina Paula at Rowena. Bakit kayo bumalik? May nakalimutan ba kayo? Tanong ko. Walang sumagot sa tanong ko, Papa Dudut. Kaya lumingon ako pero wala akong nakita. Nakasarado yung pinto ng kwarto at nakita ko nakabukas yung sa CR. Nagtaka ako kung paano nakabukas yon. Alam kong nakasarado yon. Tumayo pa ako para isarado yung pinto ng CR namin doon at saka ako bumalik sa pagkakaupo para magtrabaho. Maya-maya ay nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa paligid. Hanggang sa may parang humawak sa bato ko na malamig na kamay. Doon ko na nasabi sa sarili ko na hindi na normal ang mga nangyayari. Mukhang may kasama ako sa kwarto na hindi ko nakikita. Naging mabigat din ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Hindi na ako makapag-concentrate sa ginagawa ko kaya nag-decide akong lumabas na ng kwarto at sa lobby na lamang nagtrabaho. At least doon ay may ibang tao. Mag-aalas 12 na nang matapos ako sa trabaho ko. Bumili muna ako ng kape sa restaurant at tumambay sa may lobby. Ayoko talagang bumalik ng mag-isa sa kwarto namin dahil iba ang pakiramdam ko. Ayoko rin na i-chat sina Paula at Rowena na bumalik na dahil ayokong i-spoil ang pagbabar nila. Bandang alauna ay lasing na dumating ang mga kaibigan ko. Nakita nila ako sa may lobby. Bakit ka nandito? Tanong pa ni Rowena. Nainip ako sa kwarto saka hinihintay ko rin kayo, ang sabi ko. Magkakasama kaming bumalik sa hotel room namin at pagpasok ko doon ay nandun pa rin yung pakiramdam ko na mabigat kaya nasabi ko sa sarili ko na nandun pa rin yung nagpaparamdam sa akin. Ang unang naisip ko ay baka yun yung babaeng nakita namin na nakasakay sa tricycle. Siguro ay sumunod sa amin, Papa Dudut. Sa huling araw namin sa lugar na yon ay hindi na kami nakapunta sa bar dahil umulan ng malakas. Ang ginawa namin ay nag-dinner na lamang kami sa restaurant ng hotel at pagkatapos ay natulog na. Kinaumagahan ay maaga kaming nagising dahil hapon ang flight namin. Nagpasalamat ako kasi hindi nagpakita sa akin yung nagpaparamdam sa akin nung isang gabi. Inayos namin ang mga gamit namin at nag-breakfast. Nag-swimming kami for the last time at saka bumalik sa aming hotel room. After noon ay bumiyahe na kami papunta sa airport. Magkatabi kami ni Rowena sa upuan sa eroplano, Papa Dudut. Kagabi wala ka bang naramdaman na kakaiba sa kwarto natin? Tanong ni Rowena. Wala naman. Ang sarap nga ng tulog ko ikaw ba? Pagbalik ko ng tanong. Actually meron. May humila kasi ng kumot ko tapos may nakita akong babae na nakatayo sa paanan ko. Nakatingin siya sa akin at narinig ko rin na umiiyak siya. Sa tingin ko'y sumunod sa atin sa hotel yung babae na nakita natin sa may daanan. Ang kwento pa ni Rowena. Talagang kinilabutan ako sa mga sinabi ni Rowena, Papa Dudut. Ikinuwento ko rin sa kanya yung nangyari sa akin noong nagbabar silang dalawa ni Paula. Pagkababa namin ng eroplano ay hindi muna kami dumiretso sa kanya-kanya naming bahay at nagkasundo kaming tatlo na magpunta muna sa isang simbahan. May nahanap naman kami at doon ay nagdasal kami. Ipinagdasal ko yung kaluluwa noong babae at sana'y hindi na siya sumunod sa amin hanggang sa bahay namin. Sa awa naman ng Diyos ay wala na akong na-experience na kababalaghan nang makabalik na ako sa bahay. Talagang doon sa lugar na yon lamang kami sinundan ng babae.
Pagbalik ko sa reality ay naramdaman ko ulit ang lungkot sa pagkawala ng lola ko. Yung breakup namin ng ex ko ay medyo okay na para sa akin. Natanggap ko nang wala na kami. Yung sakit lang talaga ng pagkawala ng lola ko ang hindi ko alam kung paano mawawala. Ngayon naman ay kahit papaano itanggap ko na ang hindi ko na makakasama ang lola ko, Papa Dudut. Kailangan ko rin kasing tumayo na dahil ako rin ang talo kapag nagpatalo ako sa kalungkutan. Kailangan ako ng pamilya ko. Naniniwala din ako na darating ang time na masasanay na ako na wala na si lola. Kailangan ko pong sanayin ang sarili ko dahil naniniwala ako na hindi magiging masaya si lola sa langit kapag habang buhay akong malungkot dahil wala na siya. Iniisip ko na lamang na nasa magandang lugar na ang lola ko at kasama na niya si Lord para kahit papaano ay mabawasan yung sakit. Yung tungkol naman sa naging creepy experience naming magkakaibigan, kapag binabalikan namin ang experience na yon ay natatawa na lamang kami. At kung tatanungin ako kung babalik pa ako doon ay babalik pa ako, Papa Dudut. Mas magiging maingat na lamang siguro ako at hindi na magbabar sa malayong malayo. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras na basahin ang aking storya. Nakasubscribe na rin po ako sa Papa Dudut Vlogs at kay Storya channel ninyo. Sincerely yours, Amira. Mahalaga na kapag napapagod tayo sa buhay ay huminga muna tayo. Hindi maling isipin mo ang iyong sarili dahil at the end of the day ay sarili mo lamang ang makakaintindi sa iyo at sa mga pinagdadaanan mo. Normal ang mapagod, walang mali sa magpahinga. At pagkatapos mo magpahinga ay laban lang ulit. Hindi titigil ang mundo kapag lugmo ka na. Mas tatagan pa natin ang ating loob kahit kung minsan ay sunod-sunod na ang dagok sa ating buhay. Isipin natin ang mga mahal natin sa buhay. Sila ang gawin nating inspirasyon upang magpatuloy sa pag-usad. Tandaan natin na bilog ang mundo, hindi palaging nasa ibaba ka. Iikot po ito at darating ang panahon na ikaw naman ang nasa ibabaw. Gawin mong stepping stones ang mga problema mo upang makamit mo ang tagumpay na iyong inaasam. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.